Okay, good morning po sa ating lahat. Mapayapang araw po ba kayo? Mapayapang araw po ba ang lahat? So they say na may mapayapang araw po ba ang lahat? Okay, ako, despite of this ngiti, may kabad tripan po ako. Hindi ko na po sasabihin sa inyo, medyo may mga nakakabuisit po talaga sa buhay. May mga nakakaasar sa buhay. Pero that doesn't mean na hindi na tayo highly favored and greatly blessed. Iba-iba po yan. Minsan, moods. Minsan, personal issues sa life. No? Sometimes, nagkakaroon ka ng comparison. Pero ingatan nyo po yan na huwag kayong masanay diyan dahil yan po ay insulto sa pagkakagawa sa inyo ng Panginoon. Medyo ano ko doon, hindi ko masyadong in-entertain yun. Pero yung iba, like, sa pang-araw-araw, hindi ko na babanggitin dito, pero kung ano yung pinagdadaanan ko, tiyak pinagdadaanan din po ninyo. Pero let me give you a word coming from the Bible. Kasi ito po, nakalagay po talaga ito sa Biblia na kung sino man ang kay Kristo, siya po ay hindi na po hinahatulan o hindi nahahatulan. Present yung sinabi ko. Past tense po yun. Hindi ka nahahatulan dahil meron ka ng Savior. Dahil yung ginawa ng Savior mo, yun na ang hinatulan sa cross. Siya po ay hinatulan sa cross, namatay sa cross, no? In your behalf, in our behalf. Amen. Kaya tayo highly favored and greatly blessed. We are well loved by God so much. 1 John chapter 3 verse 1, basahin po ninyo. Kaya maganda po bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, magpagamit tayo. Meron pong ibang maling kahulugan pag sinabing magpagamit, mag-a-attend ng church, mag-a-attend ng mga programs. Hindi po ganun yon. Hoy, hindi ganun yon. Programs, events, hindi ganun yon. Pag sinabi ng Bible na magpagamit ka, mag-share ka, magbahagi ka ng salita ng Diyos sa iba. Anong salita ng Diyos yung babahagi mo? Yung gospel. Be specific. I will be very specific. Share the gospel of Jesus, that yung finished work niya sa cross. Yun ang i-share natin. Yun ang sabihin natin. Yun ang ipagsabi natin. Hindi ang kung ano-ano. Minsan, religious kang lalabas. Di ba? Hindi mo namamalayan. Out of one religion to another one. Ganun po ba nangyayari? Sad to say, sometimes ganun. Don't allow that to happen. Dahil sa totoo lang po, kitang-kita po talaga ang finished work of Christ sa buong mundo. Igala mo lang ang mata mo. Mga tao nakikita mo, mga tao makasalanan, lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay nila. Dahil higit sa kanino paman, sila ang dapat makarinig ng ebanghelyo ng katotohanan. Hindi mo hahatulan ang mga yan, hindi mo i-condemn ang mga yan. Ibabahagi mo sa kanila kung ano yung meron kang kapatawaran. Forgiven much, no? Actually, forgiven, period. Ayun ang gusto ko sabihin kasi period. Wala na po siyang length. Wala siyang amount. Forgiven, period. Sa mata ng Diyos, perfect ka. Pero sa mata nga lang ng tao, hindi. Kaya, doon po papasok yung testimony o Christian living na tinatawag. Maganda rin po ituro yan, pero pag nasa grace ka na, hindi mo na masyadong ihano yan. Kasi yung Holy Spirit na sa atin ang maglilid. We are led by the Holy Spirit. Nasa Galatians po yan. We are led by the Holy Spirit. We are not led by the flesh. Ano ba yung the flesh na binabanggit? Okay, sige, mag-usap nga po tayo. May mga mali po silang kaisipan doon sa tinatawag na the flesh. Pag sinabi raw flesh, nagkakasala ka. Marami po ditong ganyan mga paniniwala. Makasalanan, nasa flesh. Hindi po yun. Pag sinabing flesh, especially sa aklat ng Galatia, kasi grace book yan no? Ibig lang sabihin nun ay ginagawa mo ang lahat para mapaboran Diyos sa'yo or matuwa ang Diyos sa'yo, which is wrong. Na wala kang pwedeng gawin upang ang Diyos ay malugod sa'yo. Sa isang tao lang siya nalugod, doon sa kanyang anak na si Jesus, nung nagkatawang tao siya. Siyempre, pag hindi po siya magiging tao, hindi po siya mamamatay sa cross. At pag hindi siya namatay sa cross, wala tayong salvation. Wala tayong kaligtasan. Kaya naging tao ang Diyos. Naging tao ang Diyos.
Okay? Alam ninyo, pagbabad ka sa salita ng Panginoon, especially doon sa katotohanan ng salvation, walang bagay ang makakapag-move sa'yo sa totoo lang. May pinagdadaanan ka, oo, nandun na ako. Meron din po ako, may issues, may mga nakakabwisit na, ano ba yun? Pero hindi mo binibigyan niya ng pansin kasi alam mo, si Jesus, mahal ka. The love of Jesus Himself, yan ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal na talagang, should I say, pwede nating ibigay sa mga tao. We can love others also by having the love of Christ within us, knowing the love of Christ within us. Then, because of that love, we can love others also. We can freely love others also. Tsaka yung insecurities, hindi mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Sabi ko nga po kanina ng umpisa ng video ito, you don't have to compare yourself sa iba mga tao. That's an insult to Jesus. He created you that way dahil may purpose po siya sa'yo. Be unique. Embrace your uniqueness kung paano ka ginawa ni Lord. Be yourself. Anyway, pagharap mo sa Panginoon, pag tinang araw, you will face Him as yourself, not anyone else. You will face Jesus as yourself. Kung gaano ka na-create, yan ang iharap mo sa Kanya. The Lord is good. Okay? At ngayon pong araw na ito, medyo makulimlim po at yes, makulimlim. Pero it doesn't mean na makulimlim ang mga pagpapala sa atin. It doesn't mean na nangungulimlim ang pag-ibig niya sa atin. No. Ang pag-ibig niya continuous. Continuous. Ever since na ibigay niya ang buhay niya para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi ganito po yan eh. Hindi siya pwedeng mamatay. Kasi Diyos siya eh. Kaya ang ginawa niya, pusa niyang nilagot yung hininga niya. Ako ay bilibindan. Pusa niyang inilagot yung hininga niya. Kasi very powerful pa rin siya maski naging tao siya. Although sumunod siya sa kalooban ng Ama. Pero as God, yung person niyang pinag-uusapan, He cannot die. Kaya pusa niyang ibinigay yung kanyang buhay. Nung siya po ay nandoon sa krus ng Kalbaryo, nakabayubay doon. Pusa niyang ibinigay ito. Nilagot niya yung hininga niya para sa atin. That's love. Kaya pag alam mo mga katotohanan niyan, paano may kukumpara ang sarili mo sa iba? You are well loved by Jesus, the one who died for you. Knowing that truth will intense your desire to share the gospel. You know what? The gospel means good news. Ayan, makinig pong mabuti. Ito po importante ito. Nagkakatalo dito. Yung iba, akala nila, gawain, may hawak na Biblia, tapos lumalabas, nangangaral, pero pakinggan mong pinapangaral. Yun lang ang tanong, pakinggan mong pinapangaral. Anong pinapangaral? Nananakot ba ng tao? Pag nananakot ng tao, hindi po yan gospel. Bad news yan. Gospel means good news. Pero pag nananakot ng tao, bad news po yun. Kala mo, tatakutin mo yung tao? Share the good news. The solution to the world, i-share mo. O makasalanan ng lahat ng tao, nagkasala lahat ng tao, nahulog lahat ng tao sa kasalanan, pinanganak na may sinful nature, may Adamic nature lahat ng tao. Pero may good news po. Merong isang namatay sa krus para ibigay ang kanyang buhay. That's Jesus Christ, our Lord. That's good news. Bakit walang ganang ibang tao sa mga bagay ng Diyos? Natanong na po ba ninyo? Kaya minsan yung iba parang tinatamad mag-evangelize. Wala naman silang gana, pastor, makinig, parang minamaliit nila. Ay, syempre, wala pa silang binuksan na puso para sa Panginoon. Hindi pa nabubuksan yung kanilang puso para sa Lord. Wala pa silang Holy Spirit, kaya Adamic nature pa rin naghahari sa kanila. We need to understand these people. Makamundo, yes, siguro makamundo na senso talagang nagbababad sa mga partying, sa mga bars, gabi-gabi naghahanap ng mga bars para magsaya. Pag Kristiyano ka lang, hindi mo nakahanapin ng mga yan dahil iba na ang gusto mo. Pagkus gusto mo yung mga bagay ng Diyos, magpahayag ng salita ng Diyos. Perfect. Diba? Pero hayaan mo yung mga taong ganun, kailangan nila ng awa ng Diyos. They need Jesus Christ. Hindi mo hahatulan ng mga taong yan. Hindi mo mamaliitin ang mga yan. Dahil mahal din sila ng Diyos. Hinihintay lang sila. Pero pag inabutan sila ng rapture, maiiwan sila dito,
doon, aabutin nila yung tribulation na 7 years. Pero tayo, mararapture na tayo. Because of Jesus at hindi sa gawa natin. God bless.